7:56 p.m. 3,000 plus. So, nabag sa po tonight, August 16, 24. August 16, 24, mabag sa part 1, evening edition series, mabag na. Wow, ang nagbabalik. Alright. Nasabot naman sila sa kanilang paroroonan. Subalit sa kasawiyang balat, biglang nasira ang makina ng mga. Ang plano nilang makapagbakasyon ng maayos nasira dahil sa aberyang ito. Paano naman sila makakabalik kung hindi nila ito mapapaandar muli? Nung dumating sila sa syudad ng Mazatlan, Mexico, pagamat nakapamasyal, iniisip ng magkakaibigan kung ano ang susunod nilang gagawin. Bigla silang napaisip ng paraan kung paano nila mapaayos ang makina ng kanilang bangkapan samantala sa Mexico. Habang kumikita ng mas malaking pera upang pagbalik ng US, mapaayos nila ito o di kaya naman mapilhan nila ito ng bagong makina. Kapag tanto nila na sa murang halaga lang, ay makakakuha na sila ng maraming pinagbabawal na damo sa Mexico na maaari nilang ibenta pagbalik nila sa Amerika ng mahigit 10 beses sa orihinal na presyo. Hinanap nilang muli ang taxi driver na pinagbilhan nila ng damo sa kanilang pagdating. At di naman sila nahirapang makita siyang muli. Kaya tinanong nila kung saan sila maaaring makabili nun gamit ang perang aabot lamang sa $300. Pumayag ang driver ng taxi at hinatid ng mga binata sa bulubunduking parte ng nayon. Subalit makaraan ng ilang minuto ay biglang huminto ang driver at pinababa ang magkakaibigan. Lubhang kinabahan si Mike at kanyang mga kaibigan. Subalit humupa naman ang kanilang kaba nang makita ang isang matandang magsasaka. Laking gulat na lang ng mga binata na makita ang napakaraming damo na dala ng matanda. Subalit ang tangi nilang dala ay $300 lamang. Hindi ito ikinatuwa ng taxi driver at ng matandang magsasaka. Pinakita pa nga nila na wala nang laman ng kanilang mga bulsa at yun na lahat ang dala nilang pera. Umusbong ang alitan sa pagitan ng driver, ng matanda at ng mga binata. Pinalaunan ay pumayag na lang ang matandang magsasaka at ibigay ang 6 na bag ng damo. Sa pagkainis ng driver ay inihatid niya lamang ang magkakaibigan sa baba ng mundo. Dahil dito, napilitan silang maglakad mula sa dulo ng syudad hanggang sa pier habang bitbit ang 6 na bag ng damo. Ngunit sa kanilang paglalakad sa daan ay nasipat nila ang isang pulis na nakapwesto sa kabilang kanto. Malakas na ang tintig ng kanilang puso at hindi napakali ang kanilang mga pag-iisip, lalo na nang mapansin ni Mike na nakatitig ang pulis sa kanila. Masyado nang huli para bumalik. Maaaring mas lalo silang pagdududahan ito kung hindi sila tutuloy. Kaya naman iminungkahi ni Mike na magpatuloy na sa paglalakad ng kalmado. Tila isang milagro ang nangyari dahil hindi man lang sila sinita ng pulis. Hindi nagtagal ay narating nila sa wakas ang kanilang bangka. Sa kabilang banda, kailangan naman nilang makagawa ng paraan upang maitago ang mga pinagbabawal na pag-ahe. Dahil dito, naaalala nila ang kanilang mga surfboard, tinanggal muna nila ang foam sa ibabaw na parte ng board at isiningit ang mga nakabundle na damo sa gitna. Sa konting pagdidikit-dikit, ay madali nilang naibalik sa dating forma ang mga surfboards. Ang problema nga lang ngayon ay paano sila makakabalik ng Amerika. Maaalalang wala na sa kondisyon para umandar ang kanilang bangka dahil sa sirang makina. At wala na rin silang pera dahil inubos nila ito sa pagbili ng damo. Habang tumatambay ang tatlong kano sa dalampasigan, nakasalamuhan nila ang Amerikanong magkakapatid na sina Frank at Dan. Mayroong sariling sailboat ang dalawa at habang kinakausap nila ang magkakaibigan, nilalak nila ito na maging parte ng kanilang crew pabalik sa Amerika. Agad pumayag ang mga binata dahil para sa kanila, ito ay isang malaking milagro, pero yun ang inakala nila. Buong akala ng magbabarkada, ang magkapatid na ang magsasalba sa kanila. Walo ko track nun. Sa kanilang kaalaman, si Frank at Dan. Walo tinidor. Kanton halang ko tayo pwede sa right. Pumunta na ang magkakaibigan sa mga magkapatid sa daungan ito. Pinagtagal ay isiniwalat na ng magkapatid ang totoo. Si Dan at Frank ay mga big-time drug dealers na nagpupuslit ng tuloy-tumiladang damo mula Mexico papuntang Amerika. Ayon pa sa kanila, may dala silang 1,000 kilong damo sa loob ng kanilang bangka. Nabili nila ito sa halagang $30,000 at mabibenta nila ito sa Amerika sa halagang $300,000. Nagulantang sila sa bigat ng impormasyon yon. Pero nang hikayatin sila ni Frank na babayaran sila bawat isa ng $10,000, mabilis nagbago ang kanilang isip. Maayos at matiwasay ang paglalakbay ng mga Amerikano. Nang isang gabi, bigla nilang bumangga ang sinasakyan nilang bangka sa isang hindi malamang bagay dahil sa collision. Mabilis na lumubog ang kanilang sinasakyan sailboat. Ilang minuto lang ay napadpad silang lahat sa baybayin. Subalit dahil sa puyat at pagod, lahat sila ay walang nagawa kundi ang makatulog sa dalampasigan. Inaumagahan sa abot ng kanilang mga kaya. Papat na tinidor. Kolektahin lahat ng damo na nakakalat sa baybayin at ibaon sa ilalim ng buhangin. Subalit bigyan na lang sumulpot ang mga taga-baryo. Buti na lang at mabilis na pinausap nila Dan at Frank ang mga lokal. Gamit ang kanilang konting kaalaman sa wikang Espanyol,
Nakahingi sila ng tulong sa mga lokal na residente at nakisakay sa isang truck papunta sa nayon. Ilang minuto lang ay bigla na lang tumigil ang truck at sinalubong sila ng isang bumubusina sa sasakyan sabay ang pababa ng ilang mga armadong pulis. Wala nang nagawa ang grupo kundi ang sumuko sa mga pulis. Matapos silang dalhin sa presinto ay pinilit ang mga Amerikano na pirmahan ang isang Dua confession kutsara. letter na nakasulat sa Espanyol. Tinatakot na sila ng mga pulis at kung hindi nila pipirmahan ang papel ay baka pagpaparilin sila nito. Wala na silang nagawa kundi sundin ang utos. Hindi kalaunan ay nilipat na sila sa Mazatlan Prison, isa sa pinakadelikadong kulungan na kinikilala bilang Alcatraz Prison ng Mexico. Karamihan sa Unom mga katilap. dito ay mga notorious na leader at membro ng mga kinakatakutan sa atin. May mga putukal na tumulong ng basta. Sa ilalim ng batas ng Mexico, ang mga smart Standby. ay maaaring mabilanggo na hindi lalagpas sa 25 taon. Ngunit walang balak na makulong ng ganong katagal ang mga tanok sa kulungan ito. Kaya nagkasundo ang grupo na balakin na agad ang kanilang pagtakas na magiging isa sa mga pinakamapangahas na pagtakas sa kasaysayan ng Mexico. Matapos ang kanilang unang gabi sa bilangguan, nagpalibot-libot ang grupo sa loob ng Mazatlan Prison. Una nilang napansin ay ang struktura ng tulungan. Sa kanilang pagmamasid ay nasipat nila na may dalawang pader ang bilangguan, inner at outer walls. Kahit hindi advance ang teknolohiya sa loob ng bilangguan, mahihirapan silang akitin ang inner wall dahil sa mga bubog at patalim na nakalagay sa kabuuan nito. Kung makakalusot sila sa unang pader, makakasalubong naman nila ang iba pang gwardiya sa ikalawang pader na handang bumaril sa sino mang maiispatang patakas na preso. Ito ang rason kung bakit ang naisipan nila ay pag-iskapo gamit ang underground tunnel. Ngunit may isang problema, ang buong Mazatlan Prison ay gawa sa konkreto at mahihirapan silang simulan ng pagbubutas sa sahig ng walang tamang kasangkapan. Bilang mga masugid na tagapanood ng sine, napanood nila ang pelikulang The Great Escape na ipinalabas noong 1963. Ito nga ang kanilang ginawang inspirasyon para makatakas sa totoong buhay. Gaya ng pelikula, gagawa sila ng tunnel sa ilalim ng lupa hanggang makalampas sila sa outer wall. May naka-assign sa paghuhukay, may naka-assign sa pagbabantay sa mga gwardiya, may nakatoka naman sa paglilinis ng pinaghukayan, at may taga-kolekta ng mga kailangang gamit. Dahil sa pelikulang The Great Escape, tumaas ang kanilang motibasyon na makatakas sa kulungan. Ang kanilang unang hakbang ay ang pag-secure ng gamit na panghukay sa konkretong sahig. Dahil sa tigas ng dapat nilang butasan, kakailanganin nila ang isang martilyo at panghukit ng butas. Ang pinakamaayos na nakuha ni Mike ay isang bato at butter knife o isang maliit na kutsilyo lamang pero sakto na itong panimula. Pinlano nila kung saan sila magsisimula at kung gaano kalalim at kahaba ang gagawin nilang tunnel. Gamit ang dalawang kasanggapang ito, ay dahan-dahan nilang pinukpok ang sahig habang ang iba naman ay nakabantay sa dadaan na gwardiya. Sinisiguro rin nila na hindi masyadong malakas ang tunog ng pagpukpok upang hindi makuha ang atensyon ng mga jail guard. Standby.
kaalitan. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang pagpupulong na ginawa ng mga pulis para kay Luis na namatay sa linya ng pagpulong. Nagtitito ng mga opisyal ng pulisya upang parangalan siya at pinausap ni Jack ang katawan ni Luis sa huling pagkakataon na luluto. Hindi siya, pakiramdam niya ay wala na siyang kaibigan. Ang kanyang kasintahan si Lia ay dumating sa kanyang pintuan, nag-aalala. Tinatanong niya kung okay lang siya at may gusto niyang makipag-usap. Pinilit niyang ayos lang siya at isinara ang pinto. Susunod, kasama niya ang ilang kapwa-opisyal, determinado na investigahan ang dahilan sa likod ng pagkamatay ni Ace. Ibinahagi niya ang kanyang hinala na ang kriminal ay nagsasalita ng kanilang wika at maaaring isang insider. Pinangako niya na aabot sa ilalim nito kahit nakabayaran nito ang kanyang trabaho. Sa kanyang pag-alis, pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Ramos na lumabas sa likuran na pinto. Sinabi niya kay Ramos na gusto niyang maunawaan ang dahilan kung paano namatay si Ace. Pagkatapos ay binisita siya sa bahay ng aso upang ibalik ang mga gamit ni Ace, isang nakagalilang gawain para sa mga namatay na aso ni Ace. Habang naroon, napansin niya ang isang aso na nakatali ang bibig gamit ang simbolo. Ang pangalan ng aso ay Sox at mukhang limang mapangalan dito. Tinatanong niya ang caretaker kung bakit nakatali ang bibig dito. Pinaliwanag ng caretaker na may sakit si Sox. Pagkatapos ng kamatayan ni Ace, determinado si Jack na alamin kung ano ang nangyari. Pumunta siya sa lugar kung saan namatay si Ace. Hinahanap si Betty, isang matinig na informante. Wala kahit saan si Betty, ngunit natagasan niya ang isang gobo sa lupa. Nagtatanong siya sa mga tao tungkol kay Betty, ngunit walang nakitang makalit. Nakatanggap siya ang mensahe mula kay Ramos na nagtitig sa kanya na magkita sa isang coffee shop. Doon, nag-switch na ng behavior na kita niya sa bote at sa mga droga na ginagamit ng mga adik. Binigay niya sa kanya ang medical report ni Ace na inihayag na namatay si Ace dahil sa laso. Pinakita niya sa kanya ang disenyo at isinaliwanag niya na kabilang ito sa isang mapanganib na gabot na tumakay ng maraming tao. Kapag na ang pagkamatay ni Ace ay dahil sa gabot na ito, nagdeterminado sa hihigit ng mga salamin. Inalaan niya pa na ang mga tao ito ay makapaglarino at sinalilat sa mag-alaga ng isang maraming aso. Sinunta siya sa bahay ng aso at nagbasa na alagaan si Sox sa kabila ng babala ng tao limang mapanganib. Sa bahay, Pagbutok siya ng sarili niyang pagkain, sa wakas ay kumakain si Sox na nagpapaalala kay Jack ng isang bagay na minsan Balit ko po. Ha? Sa isang flashback, nakita natin Balit ko. siya sa bahay ng aso at nagpapag-isa sa isang magandang lalaki. Ba't ko Yakult? Yakult. Iba jing-jing, iba jing-jing. Kwante Yakult. Isa. Tara. Thank you.
Open the door. Sarado. Ay, panirado, ma. Bilang na nakatanggap ng pangulong mula sa kanyang senior officer. Doon, nakatatlo sila ng isang doon na may password. Nandiyan ang kanyang opisyal para sa password at pumasok. Ngayon, sumusunod ng pagulong sa at tumakbo sa baba ng pagulong sa kapatid sa isang pilit. Sinulog si Jack na ang tawag na balik. Pero natapos na ng isang lalaki at nakipag-alay si Jack sa isang aso. Kung kanina
nag-asawa ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang isang grupo ng mga sundalong Russia na hiniwalay sa kanilang unit at sinusubukang hanapin ang kanilang daan pabalik sa mabigat na niyebe. Kasama sa grupo ang pinuno ng squad na si Bell at mga miyembro ng kanyang tahanan na sila Palito, Kostya, Mormata at isang babaeng nurse na nagngangalang Vera. Mayroon din isang sigatang lalaki na nagngangalang Toya na dinadala sa isang stretcher. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Bell at Kostya ang isang batang lalaki na halos mamatay sa yelo. Ang pangalan ng bata ay Simpleton at sinubukan ng ipaliwanag na siya ay isang sundalong Soviet. Pagkatapos ay sinuri ni Kostya ang kanyang Amerikana at walang nadiskubreng armas o anumang bagay na kailang kilala. Mula rito, nalaman natin na si Kostya ay may teknik sa kanyang isang mata at titulo. Bagamat si Simpleton ay isang kailang himalang espiya ng German, nagpasya pa rin si Bell na isama siya. Habang nagpapatuloy sila, nagiging mas mahirap ang paglalakbay dahil nagsisimula ng bumagsak ang snow. Pagkatapos ay nilalakad nila ang mga bangkay ng mga nagyayelong sundalo at nagpasya na magpalipas ng gabi sa mga dulo. Mamaya, nagtitipon sila sa paligid ng bangkay para magpainit. Nagsisimulang makipagkwentuhan ng lahat maliban kay Simpleton na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Toya ay nagsimulang magbiro upang gumanda ang kanilang mood. Ngunit ilang sandali pa, namatay siya dahil sa kanyang mga pinsala ay pinagulat ng lahat. Si Vera ay hinihiyak at nagdadalang hati para sa kanya at malinaw na si Toya ay mga naga sa kanya. Kinaumagahan, ilang Nazi ang dumating sa lugar kung saan ngayon base ay pinatay ang kanilang mga sundalo. Habang nilinis nila ang lugar, pinag-uusapan nila kung paano niya pinatay ang 61 na puno sa loob lamang ng 2 buwan. Pagkarinig nito, inutos ng punong commander sa kapitan na si John at sa subordinate na si Klein na hanapin ang lalaki ito sa lalong madaling panahon. Ang mga Soviet, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang maliit na kapit. Ito ay lumilitaw na inabandona bilang resulta ng pag-atake ng German. Pumunta muna si Molotov upang suriin ang lugar at kanyang tatawagin ang mga kasamahan kapag naiyak ng ligtas dito. Sa loob, natuklasan niya ang isang table set na may vodka at merienda. Sinubukan niya din ito, ngunit biglang nagpakita si Kostya at pinigilan siya. Dito nagsimula ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa dahil si Molotov ay nagpipilit na inumin ng vodka. Ngunit ang pinuno na si Beth ay nagsasabing ito ay isang German cat na itinakda para sa mga partisan at manindasan na pagkain at vodka. Ang iba sa grupo ay sumunod sa lalong madaling panahon at nakita namin na si Vera ay buntis na gusto. Si Beth at Palito ay ginalugod ang bahay at natuklasan ng mga naninilaman na pinatay sa kamalig. Pagkatapos ay tinakpan nila ang mga katawan ng isang punot na natagpuan sa malapit. Sa isa pang eksena, nakita ang kapunan ni Bell na nagmamaliw sa yete. Sinabi sa kanya ni Klein kung saan nagsasagawa ng operasyon ng Red Bulls, ilang tao ang nakatahimik at saan nayo. Gayunpaman, sumabat si Bell sa pamamagitan ng pagkakamit ng gusto niya ang mga sona. Sumagot si Klein na hindi, ngunit ipinahihiwatig ni Bell na mas interesado siya sa sona kaysa sa Red Bulls. Pagkarinig nito, binanggit ni Klein na mayroong isang abandonadong lalim sa malapit na isang mahusay na working bathhouse. Tinilaki niya kay John na malinaw ang sektor at walang mga kalaban. Pagbalik sa bahay, nagpasya si Beth na pumunta sila sa kalapit na nayon para sa pagkain at mga poster. Gets paid last session. Kaya nagpasya siya manatili sa likuran kasama si Mario at bilang kanyang bantay. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang iba, ang mga German ay dumating sa parehong bahay. Nang makita sila ni Vera, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking ligid. Ipinakita ni Klein kay John ang ilang inalasang pagkain sa mesa. Pinagmamalaki na ito ay ang kanyang trabaho na matagumpay na pumatay ng maraming mga ruso. Samantala, nabutan ni Molotov ang kanyang mga kaibigan na hindi naglakbay ng masyadong malayo. Pinaalam niya sa kanila na ang mga German ay dumating sa buti at nasa panganib si Vera. Sinuntok siya ni Palito sa mukha at pinagalitan dahil sa pag-iwan sa kanyang mag-isa. Gayunpaman, inaangkin ni Molotov na lumabas siya upang umihi at kung nakita niya ang mga German, agad siyang tumakas dahil hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Napipilitan na ngayon ang grupo na gumawa ng plano upang iligtas si
Alright. Good night, sweet dreams. Thank you so much. Happy Friday. Adios.